Ayun, so good day sa inyo guys. So magandang pag-usapan sa ngayon itong si AC Energy natin dahil kalalabas lang po ng kanyang disclosure with regards naman sa kanyang SRO date. So medyo maraming nagtatanong sa atin sa ating Facebook account kung paano ba interpret itong mga to kasi karamihan naman sa atin is hindi masyado nag-avail ng mga SRO. Pero medyo kakaiba itong si AC Energy kasi nasabi natin nung huling review na medyo maganda po kasi yung ating company. So, kumikita po siya and then nag-i-expand po ng kanyang business. So, very compelling na mag-avail ng kanyang stock rights offering naman. So, itong pangalawang video po natin na to sa kanya. So, i-discuss lang natin mainly kung anong meron dito sa mga first round tsaka second round ng kanyang SRO kasama na yung mga dates na nirelease niya nung huling disclosure naman niya dito sa ating PSE Edge naman. Ayan. So, yun po yung pag-usapan natin dito sa ating video sa ngayon. Ayan, so welcome guys dito sa ating channel at magandang pag-usapan nga po sa ngayon itong SRO dates po ni AC Energy. So sabi ko nga sa inyo dun sa ating introduction, medyo marami po yung nalilito sa kanya kasi nga siguro yun nga hindi tayo madalas mag-avail ng mga ganito. Pero ito nga kasi maganda po itong company na pinag-uusapan natin, marami po yung gustong kumuha sa kanya. So medyo kakaiba kasi yung SRO niya, meron siyang first round and then meron pa siyang second round. So meron siyang mga sinabi tungkol sa mga rounds na ito at yun po yung pag-uusapan natin dito sa ating video naman. Okay po, so diretso na tayo sa ating discussions. Pero bago tayo magpatuloy, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman. So, gaya ng lagi kong sinasabi, so ito pong channel natin is para mag-inform sa mga kasama natin na nagtitrade dito sa stock market kasi dati hindi naman natin masyadong napapansin itong mga to pero recently since nagbablog na tayo, so nagbibigay tayo ng focus sa kanila and then para naman ma-explain natin na mas maigi kung ano meron dito sa mga dinidiscuss po natin. So, anyway, disclaimer lang ulit, gaya ng sabi ko nung una, so hindi ito para i-recommend yung isang stocks, kundi para pag-aralan lang po natin kung ano yung mga meron dito sa kanyang mga nire-release na disclosures naman. So, pwedeng mali ako. So, yun nga, sabi ko sa inyo, dagdagan mo pa ng konting research para po madagdagan yung kaalaman natin sa kanya at maging tama yung decision natin pagdating naman ng mga dates na pag-uusapan po natin dito. Okay po. So, yun nga, personal na explanation lang natin to. So, medyo konting due diligence sa pagre-research po ng mga information naman. Okay po. So, tuloy natin yung ating discussions. So, anyway, balik tayo doon sa basic definition na ating SRO para sa mga hindi pa nakapanood ng ating first video naman sa kanya. So, ang sabi dito, ang SRO is, it gives existing shareholders securities called rights which will give the shareholders the right to purchase new shares at a discount to the market price on a stated future date naman. So, yun nga, alam nyo na siguro, so hindi po kayo makaka-avail ng ating stock rights offering kung wala ka pang hawak na stocks dito kay AC Energy. So, yun po yung pinaka-main na definition ng ating SRO. So, nagbibigay siya ng rights dun sa mga existing shareholders, yung mga may hawak na ng share sa kanya, para makabili po ng etong stock rights offering naman niya. Okay po. So, bakit nila ginagawa to? So, company issues stock rights offering to raise money when they need it. So, medyo kailangan niya ng capital kasi papalaki nga po itong si AC Energy. Pero sometimes, rights offerings present disadvantages to the issuing company and existing shareholders kasi shareholders may disapprove because of their concern with dilution. So, alam naman natin kung medyo matagal ka nang nagtitrade po dito sa ating stock market, pag merong i-release na shares, so magkakaroon ng dilution naman sa mga hawak natin na stock sa kanya. So, kumbaga, yung percentage na hawak mo sa kanya is liliit yung effectivity niya kasi dadami nga po yung shares natin dito sa ating company naman. Pero eto, medyo kakaiba itong si AC Energy kasi sabi nga natin, maganda po yung kanyang business. So, nakita nyo naman, earning siya. So, based from ating previous vlog sa kanya. And then, marami nga po nag-i-invest sa kanya. Meron tayo yung galing sa Singapore, isang company na malaki, kukuha ng around 17% sa kanya. So, very compelling yung story po ng SRO nitong si AC Energy naman natin. And then, ito yung tatandaan natin sa kanya, medyo limited yung mabibili natin sa kanya. So, nakadepende po sa dami ng hawak mo na shares naman sa kanya. So, ito yung tinatawag natin na
entitlement ratio na 1.11:1 naman. So, halimbawa, kung meron kang 1,110 shares sa kanya, pwede kang bumili ng 1,000 shares po nitong si AC Energy. Or, meron tayong konting calculation na present last time. So, kung ilan yung existing na shares, yung hawak mo na shares sa ngayon dyan sa portfolio mo, i-multiply mo lang siya ng 0.9009. Kung ano yung whole number na lalabas sa kanya, yun po yung dami ng shares na pwede mo pong mabili sa kanya. Okay? So, punta tayo doon sa mga SRO na update natin sa ngayon. So, merong dalawang round na sinasabi itong si AC Energy. So, i-discuss po natin siya ng konti para mas maintindihan naman natin siya. So, babasahin natin yung kanyang disclosure and then kung ano naman yung interpretation natin sa kanya. So, ito yung una niyang first round of SRO. So, ang sabi niya, the first round of the offer consisting of a total of 2.2 billion offer shares offered on preempted rights basis. So, yun nga, yung mga meron pong hawak na share sa kanya, sila lang po yung pwedeng makabili to eligible shareholders of the company as of the determined record date. So, medyo nalilito yung iba dito sa terminology na ginamit niya, determine record date. So, pero mamaya explain natin yung mga dates niya kung kailan tayo pwedeng bumili or humawak sa kanya. At then, makakabili pa rin tayo ng ating SRO naman. So, tuloy lang natin. Were holders of common shares as of the record date who are eligible to participate in the rights offers are holders located in the Philippines and holders located outside of the Philippines with is legal to participate in the rights offer under the security laws. And then yung kanyang entitlement ratio nga is 1.11 common shares is to 1 naman as of the record date. Ayan. So, anyway, ang explanation lang natin dito sa mahabang sinabi niya dito, ito lang naman yung gusto niyang sabihin. Ang first round ng ating ACE and SRO, mag-i-issue po siya ng 2.2 billion shares. So, sabi ko sa inyo, yung mga merong hawak lang na shares sa kanya ang pwedeng makabili. Gamit po yung ating entitlement ratio naman sa kanya. And then, yun nga, as of the record date. So, mamaya explain natin na maigi yung mga dates na yan. At ang sabi nga niya is, ang price po nito is 2.37 per share naman. So, yun lang yung tatandaan natin dito sa first round ng ating SRO sa kanya. So, next naman, dun sa ating second round ng SRO. So, basahin ko din yung sinabi niya sa kanyang disclosure naman. The second round of the offer consisting of the unsubscribed right shares from the first round of the rights offer, so yung mga hindi po nabili dun sa kanyang first rights offering, shall be offered to those shareholders that exercise their rights. So, i-offer lang po siya dun sa mga nag-exercise ng kanilang rights. So, ibig sabihin, yung mga bumili lang po dun sa ating first round ng SRO, sila lang po yung makakaabil dito sa ating second round ng SRO. So, tuloy natin. That exercised the rights in the prior round, so yun nga, and had simultaneous signified their intention to subscribe to any unsubscribed rights by tendering payment of the total offer price of all rights shares subscribed to, including all rights shares in excess of their entitlements naman. Ayan. So ito nga po yung simple explanation natin sa kanya. Yung second round ng ACN natin, mag-i-issue po siya ng mga unsubscribed shares para doon sa mga may previous rights lamang at nag-avail ng ating first round offering. And so, tandaan nyo po yan. So, kailangan exercise mo yung rights mo sa kanya, bibili ka sa kanya, para sa susunod na round po ng ating SRO is qualified ka ulit na mag-avail naman ng kanyang SRO. And then, okay, next po natin sa kanyang disclosure. So, eto naman yung maganda sa kanya. So, di ba, first round. So, kung may hindi naubos na shares, pupunta sa second round. Ngayon, pag sa second round, meron parang hindi naubos sa kanya. Meron tayong, eto maganda sa kanya, basahin natin. The domestic institutional offer where the joint lead underwriters, BPI Capital and China Bank Capital, will firmly underwrite the rights offer in accordance with an underwriting agreement to ensure that any offer shares after the second round of the rights offers are either not taken up or subscribed to by eligible shareholders or not paid by eligible shareholders will be fully subscribed. Ayan. So, ito yung maganda sa kanya, guys. I-insure po ng ating mga underwriters, si BPI Capital saka si China Bank, na maubos po yung ating 2.2 billion shares sa kanya. So, eto, dito sa time na to, mga institutional buyers na po yung may karapatan na
bibili doon sa mga unsubscribed shares dito sa ating second round naman. So anyway, ang pinaka-basic explanation natin sa kanya, kapag may natira na shares pa, ang bibili ay ang domestic institutional or si ACE Incorporated. So ito po yung kanyang pinaka-mother company nitong si AC Energy naman natin. So ibig sabihin, maubos at maubos po yung ating stock rights offering naman. Okay, so walang alalahanin yung ating AC Energy na hindi po mauubos yung mga shares naman sa kanya. So punta na tayo dun sa mga dates. So siguro ito yung inaantay sa atin ng mga marami na nanonood sa kanya. So, nilabas na po nitong si AC Energy yung mga important dates dito sa kanyang SRO. So, unang-una, nagkaroon siya ng approval last November 11 and then tandaan natin yung kanyang entitlement ratio, 1 share for every 1.11 shares held at saka yung price natin is 2.37 and then yung ating number of shares 2.2 billion. So, sure natin maubos siya based dun sa kanyang disclosure. And then, ito na po yung mga dates na pag-uusapan natin. So, kailan ka kaya hahawak sa kanya kung gusto mo magkaroon ng rights para makabili dito sa kanyang SRO. So, marami tayong dates dito na nakalagay sa kanya. Meron tayong ex-rights date, record date, saka start of offer period, saka end of offer period naman. So, alam na siguro natin, basic explanation or understanding na itong start sa end of offer date. So, ito lang yung mga dates na pwede ka pong bumili sa kanya. So, in-expect natin, lalabas po ito sa ating brokerage account. So, i-click mo na lang siya. And then, yun nga, i-determine niya kung entitled ka sa kanya or hindi. So, kung entitled ka is makaka-avail ka po ng kanyang SRO naman. So, ito na lang dalawang dates ang pag-usapan natin sa kanya. So, yun nga, ang explanation pala dito ng ating mga brokers is kagaya po siya ng ating dividend. So, magkakaroon ka lang ng dividend sa kanya kung hawak mo po yung stocks before ng ating ex-date naman sa kanya. And then, pwede mo na siyang ibenta during the ex-date naman, makaka-avail ka pa rin po ng ating SRO. So, ito nga, i-differentiate natin yung ating ex-rights date saka yung record date naman sa kanya. So, anyway, may mga nagtanong na sa mga kasama natin sa ating mga brokerage account. So, meron tayong example dito para mas maintindihan natin kung kailan tayo dapat hahawak ng mga stocks natin. Kasi alam naman natin, hindi naman lahat is mag-aabil ng SRO. So, ang habol talaga ng iba sa atin, kagaya natin ng mga traders, is yung price appreciation naman. Kasi bago dumating yung ating ex-rights date sa kanya, tumataas po yung kanyang prices naman. Okay po, so merong explanation dito si CUL Financial. So, pwede nyong basahin itong nakalagay sa kanya. So, meron tayong isang kasama na nagtanong and then na-snapshot natin yung sagot po ng ating brokerage account na si CUL naman. Pero ito po yung pinakabuod ng explanation natin sa kanya. So, ang sabi niya, dapat hawak mo ang ACE and shares natin isang araw bago ang ating ex-date. So, di ba, ang sabi niya, ang pinaka-ex-date natin is January 8. So, January 7, dapat hawak mo itong si ACE Energy. So, wag mo pong ibebenta kung gusto mo pong mag-avail ng ating SRO naman. Pero kung ayaw mo na sa kanya, so yun yung pinaka-time na date na pwede mo siyang ibenta before January 8. Kasi, meron kasi mangyayari na price adjustment naman sa kanya once ma-trigger na yung ating ex-date naman sa kanya. So, next po natin, ang shares na nabili sa ex-date or after ng ex-date ay hindi entitled sa rights offer naman. Ayan. So, tandaan nyo po yan. Kung habol nyo talaga is yung ating mga SRO or stocks right offering, makakabili ka sa kanya na mas mura. So, wag kang bibili doon sa mismong ex-date or after ng ating ex-date. So, bibili ka sa kanya before po ng ating ex-date naman. And then, pwede nang ibenta ang shares sa mismong ex-date or after ng ex-date at makakabili ka pa din sa offer dates. Ayan. So, meron kasi isang sinabi doon as of record date, di ba? So, ginagawa po kasi ng mga companies yung ating record dates na yon. So, ang cut-off talaga nila is yung ating ex-date. So, meron silang few days na allowable sa kanya para ma-record po nila lahat ng mga eligible na mag-avail ng ating SROs. Yun yung meron siyang few dates after naman ng ating ex-date naman sa kanya. So, binibigyan siya ng konting time para ma-record niya po lahat ng mga eligible naman sa kanya. Ayan. So, sana malinaw po yung mga dates natin. So, kung hindi, balikan nyo yung explanation natin sa kanya. Pero ito na yung pinakabuod ng explanation natin sa kanya with regards naman sa ating SRO dates. So, para ma-time mo po kung kailan ka lalabas sa kanya or kailan ka bibili. So, yung expectation mo is, alam mo na kung ano yung pwede mangyari sa kanya
during sa mga dates na pinag-usapan po natin. Okay, so meron tayong konting charting. So sisilipin natin ulit yung ating charting kay ACEN after ng first review natin sa kanya. And then tignan natin kung ano nangyari in detail naman kasama yung mga dates ng SRO po dati nitong si Metrobank naman natin. Okay? Ayan, so bago tayo magpatuloy guys, so ito po yung channel pala natin doon sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung YouTube channel natin. So ito po, Palaboy Trader yung ating pinaka main YouTube channel naman sa kanya. So i-check mo na lang po kung anong meron dito. So yun nga, madalas kong sabihin is nandito po kasi yung mga guides natin sa mga traders na kagaya natin. So meron tayong mga daily upload sa kanya, meron tayong mga company reviews, and then kagaya ng ginagawa natin ngayon, yung mga SRO, in-explain natin sa kanya, yung mga sample trades natin, yung ating mga technical indicators, and then ganun din po yung ating mga risk management naman sa kanya. So meron din tayo dito yung ating Patreon account naman. So sabi natin is magbubukas to by January 2. So kung gusto mong sumama sa mga tinitrade natin ng mga stocks, or meron tayong small community dito ng mga traders na kagaya natin na nag-aaral, so pwede po kayong mag-join dito sa ating Patreon account naman. Okay po, so tingnan natin yung meron dito sa kay ACEN Energy natin sa ngayon. So makita mo, yung last na review natin sa kanya actually around November 13. So umakyat na po ng umakyat yung ating prices. So ibig sabihin, malakas po yung demand dito sa stocks natin na si ACEN natin kasi yun nga, nakikita po nila yung ating potential naman sa kanya. So sabi nga natin, so yun nga guys, kung trading lang yung habol mo sa kanya, so mag-base ka lang dito sa ating price action. So yung nakikita natin sa kanya, and then yung gustong punta ng ating price is gusto pa niyang umakyat before ng ating SRO naman sa kanya. So follow mo lang yung price action kung trading lang po yung hawak mo sa kanya. And then yun nga, ibenta mo na siya bago dumating yung ating ex-date kasi may konting price adjustment na pwedeng mangyari sa kanya yung pagdating na ng ating pinaka-ex-date naman sa kanya. So yun yung makita natin mamaya kay Metrobank. So yun nga po, maganda yung uptick ng ating mga prices dito kay ACEN kasi nga maganda po yung kanyang business. So lumalaki ng lumalaki po siya. And then nag-i-expand po, nag-i-expand. So marami siyang disclosures. Kung pupunta ka sa ating PSE Edge naman sa kanya, tungkol sa mga expansion ng kanyang renewable energy na portfolio naman. Okay po, so follow lang price action kung ikaw ay trader dito kay ACEN naman natin. So i-check naman po natin itong si Metrobank. So ito yung kanyang previous na SRO. So makita mo dito sa kanyang disclosure, ganun din, meron siyang ex-date, March 16 yung kanyang pinaka-ex-date, yung record date natin is March 21, and then yung pinaka-end ng ating period is around April 4 naman sa kanya. So tingnan natin kung ano yung nangyari dito sa March 16 na date kay Metrobank. So nilagay natin dito sa chart. So kung mapapansin mo, may konting gap down ng price. So itong si Metrobank, nag-gap siya ng halos 4%, so maliit lang naman. Nagkaroon siya ng konting price adjustment. So kung mapapansin mo, itong date na to, nagkaroon siya ng gap down. Ito yung mismong SRO X date naman niya. So March 16. So ganyan din yung in-expect natin kay ACE Energy natin or ACEN natin, kung ano yung mangyari sa kanya pagdating naman ng kanyang X date naman. And then nag-adjust pa siya na nag-adjust, and then yung pinaka main date natin sa kanya is yung pinaka final is April 4 naman sa kanya. So tingnan natin kung anong nangyari by April 4. So mapapansin mo dito, halos parehas nung SRO date nitong si Metrobank. So mapapansin mo dito, nag-correct na siya fully after ng ating final payment period naman or offer period dito kay Metrobank. So umabot siya ng 75, same doon sa SRO price naman itong si Metrobank nung nakaraan. Pero ibang case itong si AC Energy natin. Actually, 'di ba 2.37 pesos yung yung sinasabi niya na SRO price natin sa kanya. Hindi na tayo nag-expect na babagsak siya sa around 2.37 naman kasi masyado mataas yung kanyang price sa ngayon. So kung merong dilutive effect yung number of shares na ipapasok sa kanya, hindi na aabot dito sa 2.37 kasi nga masyadong mataas po yung kanyang price. Actually, may calculations po yan para malaman natin kung ano yung pinaka-estimate kung gaano kalaki po yung ibabagsak nitong si ACEN. Pero yun nga, nakita natin is siguro in between 4 to 7 pesos na po yung magiging final price nitong si ACEN
naman natin. Ayan. So, para dun sa mga nag-aalala sa kanya, so anyway, marami pong lumalabas na calculations diyan sa social live feeds ng ating Instagrams para makita nyo po kung ano yung magiging final price nitong si ACEN after ng offer date naman natin sa kanya. Okay po. So, sana makatulong sa iyo itong video natin sa ngayon with regards po dito sa explanation natin sa mga SRO dates po nitong si ACE Energy natin. Ayan. So, lagi, i-align mo po kung ano yung expectation mo sa kanya, kung medyo long-term ka or short-term lang. So, sa mga short-term traders, binabantayan lang po natin yung galaw ng kanyang price action. Doon naman sa mga long-term natin is, sinasama mo yung fundamental. So, may times, babagsak yung price kasi nagko-correct siya. Pero in the long run, kung maganda po talaga yung ating company, tataas at tataas naman po yung kanyang prices naman. Okay po, so yun lang at maraming salamat ulit sa iyong panunood dito sa ating channel at see you again in my next trading vlog.